si Congressman Teves daw ang nagbabanta sa buhay niya. Opo. Ang backstory, so kaninang umaga nag-issue kami ng statement na katawa-tawa ito kasi nung una, ang unang claim niya is binisita daw siya ni VP Sara sa kulungan para pigilan siyang mag-testify. Agad-agad namang pinasinungalingan to ni Secretary John Vic Remulla. Ang sabi, hindi, kinausap namin yung warden, chinek namin yung records ng BJMP. Ang binisita ni VP Sara si Congressman Teves, hindi si Madriaga. So ngayong nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung kwento niya na, si Congressman Teves ang nagpapatay sa akin porque siya yung binisita ni VP Sara. So gumagawa siya ngayon ng kwento na sinasuggest niya na mukhang si VP Sara ang nasa likod ng banta sa buhay niya. Okay po, attorney. Magandang gabi, Henry. Salamat sa pag-imbita niyo. Opo. Diretso na kami. Kasi yung ating mga kababayan siguro nagtataka rin, pwede palang maging testigo yung ganon, lalo sa mga mabibigat na kaso at matataas na tao na nakakulong ka, may kaso ka, hindi basta kaso. Pero ipatatawag ka ng Kongreso para maging testigo. Paki-educate nyo nga kami ron. Okay lang naman sana, Henry, na kahit naman kriminal ka, pwede ka naman talagang tumistigo. Pero ang problema is, unang-una, wala siyang ebidensya. Laway lang ang puhunan niya. Yung affidavit niya, walang ebidensyang tinutukoy, walang naka-attach na ebidensya. So, yung sinasabi niya, walang katibayan. Unang-una. Pangalawa, pagka gano'n ang sitwasyon, kailangan mo suriin kung kapani-paniwala yung mga sinasabi niya kasi nga walang katibayan. Ang pinakita natin doon sa perjury complaint, bukod sa wala na siyang ebidensya at meron kaming ebidensyang nagpapatunay na nagsisinungaling siya, hindi rin kapani-paniwala yung sinasabi niya. Pangatlo, dahil nga wala siyang ebidensya, kailangan mong suriin ngayon yung credibility ng tao. Kasi ang mangyayari dyan, Henry, it's his word against VP Sara's word. So, sino ba ang nagtutunggali dito? Isang Ramil Madriaga na currently nga nakakulong for kidnapping for ransom. Tapos hindi niya pang unang pagkakulong yan, pangalawa na yan. Noong 1997 na aresto na yan for kidnapping for ransom din. Na-acquit lang siya noong 2003 ng Supreme Court pero based on reasonable doubt. Pero itong 2023, nadakip siya ng pulis tapos yung anti-kidnapping group mismo ng PNP ang nagsabi na top 5 most wanted siya sa buong Pilipinas for kidnapping nung inaresto siya. Pangalawa, yung Madriaga Kidnapping for Ransom Group na siya daw ang leader, yan daw ang one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. So yun yung isang tao sa kabilang banda pero ang kalaban niya, isang vice-presidente na prior dito sa mga paninira sa kanya dahil sa politika, walang kaso ng korupsyon o anuman. Tapos ang sumusuporta sa kanya, mga dalawang former PSG commander, tapos merong former VP-SPG commander, merong lieutenant colonel ng AFP, merong si Attorney Reynold Monsayak na dating acting PCGG chairman at OVP spokesperson. Meron tayong si Attorney Ryan Kilala na Special Ombudsman Prosecutor. So, itong mga taong to, 8 sila lahat-lahat. Ang kalaban nila isang may criminal record na wala pang sumusuporta sa testimonya niya. So, yun yung problema. Hindi naman porke criminal ka, disqualified ka from testifying. Pero, it's stacked against him kasi wala siyang ebidensya tapos hindi siya credible. Okay. Pero,
Attorney, kung may mga tao po na gusto po siyang tumistigo laban na kay VP Sara, tapos nabanggit niyo po itong mga kaso na kanya pong kinaharap naman po, at of course siya po ay currently po nakakulong nga po, he has faced a lot of cases. So ano po yung magiging message po nito sa publiko pag ganito po at kung ganito po ang mangyayari? Ang sa amin, pagka ginamit siya dito sa impeachment proceedings, ang pinapakita nito is itong House Justice Committee, willing sila mag-entertain ng ganitong klaseng testigo na hindi credible, na gawa-gawa lang ang testimonya para lang iusad itong political agenda nila laban kay VP Sara. Yun ang nakikita namin. Okay. Attorney, may lumabas ngayong araw, I think kahapon yata o kaninang umaga ko nabasa, na may isang political analyst na nagsabi na naglabas na yung testimonya ni Madriaga may tumulong na dalawa, isang dating DOJ at ngayon ay mambabatas at isang dating politiko. Ano ito? Anong implikasyon nito? Well, I think ang tinutukoy naman niya ay si former Senator Trillanes at itong si Representative Laila De Lima. I think both of them have admitted naman to meeting Ramil Madriaga in prison prior to his affidavit coming out. Parang I think na-mention nila sa interviews that they tried to vet itong testimony ni Ramil Madriaga. Ngayon, sa akin, ang implication nito, kasi bago tayo nag-file ng perjury complaint, syempre sinuri natin yung affidavit niya, binackground check natin kung totoo ba yung mga sinasabi niya, at yun nga, lumabas sa pag-aaral namin at linagay namin sa perjury complaint na hindi totoo yung mga sinasabi niya, yung mga background niya na nagtrabaho siya sa PSG, hindi totoo, imposible, pero hindi siya qualified. Ang claim niya nga, dati siyang PSG, she's very close, she's a friend of the BP. Yun nga. So, sa amin, ang ibig sabihin nito, si Senator Trillanes at saka si Laila De Lima, either hindi nila vinet talaga itong taong ito, or complicit sila dun sa mga kasinungalingan nitong si Ramil Madriaga. Kasi sa amin, napakadali para i-verify nung mga sinasabi niya, yung sa PSG. Humingi lang kami ng certification sa Presidential Security Command, madali namang binigay . So kung nagbe-vet sila, dapat yun ang una nilang ginawa. Yung mga sinasabi niyang trabaho niya para kay VP Sara, hindi pwede yun gawin ng ordinaryong tao or civilian . Kailangan kawani ka ng gobyerno. So anong ginawa natin? Humingi tayo ng certification mula sa Department of Education, sa Office of the Vice President, sa Davao City Mayor's Office, pati na rin sa VP SPG. At lahat sila nag-certify na walang Madriagang empleyado or konektado sa mga opisina. Kahit confidential staff man yan or confidential security, bodyguard mo, walang ganon? Yung confidential kasi kahit that the term implies confidential, naka-roster yan . Empleyado pa rin yan. So dapat may record na lalabas niyan kahit confidential ka. Tapos ngayon naman, sabi ko nga, kung sobrang confidential mo, parang secret agent na yung labas mo, bakit ka post ng picture nyo kasama ng amo mo? Napakasensitibo ng trabaho mo. Sabi niya sa affidavit niya, intelligence gathering. Pero bakit ka magpo-post ng picture kasama si VP Sara kung totoo ngang parang secret employee ka ni VP Sara? Kamo kung 1990 what? 1990, una siyang nakasuhan, 1990 what? 1997, una siyang na-arrest. Tapos naging Vice President si BP 2022. Ibig sabihin si BP kumuha ng kriminal sa kanyang security o sa kanyang... Parang gano'n ang lumalabas? Yun nga po, yun ang pinapalabas niya. Pero ang testimonya ng dalawang magigiting natin na former PSG commanders, pati yung former VP SPG commander, ang sinasabi nila is kung mag-screen sila ng
kahit ka-meeting lang ng Pangulo or ng ikalawang Pangulo, hindi nga makakalapit yung ganong klaseng tao na may record na ganon eh. Much less na magtrabaho pa para sa kanya or ipagkatiwala pa yung security ng Pangulo or ng ikalawang Pangulo doon sa ganong klaseng tao. So, imposible yung sinasabi talaga ni Madriaga. Meron po ba, Attorney Paulo, na connection o magiging epekto po sa the whole picture, yung pagsasabi naman niya na meron siyang death threat, itong si Ginoong Madriaga, and then a few lawmakers are requesting for him to be put under protective custody. Hindi ko lang po alam kung may ano po ba to, may impact, may epekto, ano po ba sa tingin ninyo in a legal sense of speaking po? Wala naman kaming problema dun sa additional protective custody. Parang nauna na actually yung NBI na magdagdag ng security sa kanya, tapos nung hearing nung Wednesday sa House Justice Committee, nag-move sila to augment itong security ni Madriaga. Wala tayong issue doon kasi sabi ko nga noon pa, gusto namin healthy siya, unharmed. Gusto namin siya mag-testify kasi para sa amin, pag nag-testify siya, mapapakita sa buong mundo na nagsisinungaling siya. Kasi wala talagang katotohanan yung mga sinasabi niya. So gusto namin siya lumantad. Hindi ba? Pero ang issue namin dun sa nangyari nung Miyerkules ay pinapalabas niya ngayon na si Congressman Teves daw ang nagbabanta sa buhay niya. Opo. Ang backstory, so kaninang umaga nag-issue kami ng statement na katawa-tawa ito kasi nung ang unang claim niya is binisita daw siya ni VP Sara sa kulungan para pigilan siyang mag-testify. Agad-agad namang pinasinungalingan to ni Secretary John Vic Remulla. Ang sabi, hindi, kinausap namin yung warden, chinek namin yung records ng BJMP. Ang binisita ni VP Sara si Congressman Teves, hindi si Madriaga. So ngayong nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung kwento niya na, si Congressman Teves ang nagpapatay sa akin porque siya yung binisita ni VP Sara. So gumagawa siya ngayon ng kwento na sinasuggest niya na mukhang si VP Sara ang nasa likod ng banta sa buhay niya. Na pag matatapos ko yung aking huling pagtatanong sa hapon na yon, ay aalis ka agad ako dahil alam mo na Huwebes kasi. Oo nga Diba? pala. May mahalaga kayong gampanin. Hindi naman po pwedeng hindi ako makadalo ng pagtitipon. Opo. Alam mo, manggagaling ako ng Senado, siyempre sa traffic. Malayo-layo nga pala Malayo-layo naman yun. Oho. Yun ang napagkamalan ba ako nag-walkout? Kasi naman may nag-comment, off mic, medyo mahina ng konti. Sabi kasi ng kumare ninyo, wag ka umalis, may mga frustrations ka pa Baka hindi masagot yung mga huwag ka mag-walk out, parang ganun po nangyari. Kaya akala tuloy nila na nagalit kayo at umalis na lamang basta doon sa hearing. Nakita naman ninyo, hindi ako nagagalit. Medyo nadismaya lang ako ng konti. Dahil sa napansin naman ninyo, hindi naman nila talaga kayang sagutin. Napakasimple naman ng mga tinatanong. Ayun. At yun ang mga aking colleague, si Senator Ligarda, nasa tabi ko naman, alam naman niyang hindi rin makasagot. Bakit sasabihin pa niyang, huwag kang umalis? Kasi hindi naman niya alam na nagpaalam ako kay Chairman Win. Nagpaalam na ako. Ayun. So understandable pala. Ako nga, umalis na ako kahapon sa programa. Nag-walkout ka din. Nag-walkout din ako. Kasi 5:30 ng hapon kahapon, umalis din ako. Alam nyo naman ang disiplina natin. Opo. Kahit ano pa ang ginagawa natin, sa ayaw nila't gusto, tatapusin natin yon. Opo. Kinakailangan mabigyan natin ng daan yung pagtitipon. Yan. Yan. Okay Kailangan maagang dumating.
Ayun po, malinaw na po yan. Baka mamaya, itanong mo pa, Nelson, saan ako dumalo ng pagtitipon? Ay, nga sana ang itatanong ko. At yan, ba kayo nakatibay? Yan ay sasagutin ko ng secret. Ayan. Pero hindi yata naging secret sa mga taong nakita kayo. Basta kung saan man sa nakadali, alam na po nila kung saan kayo. Okay? Nga. Ayun po. Tatanong ko pa sana kung ano po ba yung leksyon kahapon? Understandable na po yan. Nagkaunawaan tayo doon sa mga kabarangay natin. Ano ha? Pero teka lang, Sen, simulan natin sa simula. Kasi ang dalawang kongreso ay nagkasundo, magpasa ng batas at mukhang ang ating pamahalaan ngayon, gaya ng announcement ng Pangulong Bongbong Nelson, Oo. ang bansa po ngayon ay nasa ano? State of National Energy Emergency. Yun. Ayun. Mahalaga daw po yung salitang energy. Oo. Nandun daw po ang bigat ng salita. Dahil- National Energy Emergency. Dahil kung wala yung salitang energy, eh baka sabihin State of National Emergency. Oo. Eh pambuong lahat na yun, pangkalahatan. Tama. Pero ang sabi ng Presidente, hindi, energy lang Oo. ang emergency natin ngayon. Ayan. At kaya, nagawa naman po kayo ng Protect Committee. Well, sa kabatiran nga po ng ating mga taga-panood, Sen, si kaliliwanag ng higit na nakararami, ano ho bang pagkakaunawaan ninyo? Una, doon sa National Energy Emergency. Alam mo, Jen, sa dalawa kasi ang pinagkukunan natin ng basihan. Opo. Kung pag-uusapan ay national emergency, ano? Yung Article 12, Section 17 ng ating saligang batas. Buti pa, basahin na lang natin. Ay, sige po. Basta Para wag mabuti. tayo maligaw po. Yan na. Dito sa Article 12, Section 17 ng ating saligang batas, bagamat ito'y sinabi ko na rin dun sa committee, Jen. Opo. Ang sinasabi rito, the state, yung Estado, has the power to temporarily take over the operations of privately owned public utilities or businesses affected with public interest in times of national emergency when the public interest requires. Oho. So, anong susunod na itatanong nyo? Meron ba tayong national emergency? Yun na nga po. Meron ho ba? Nasa estado na ho ba tayo niyan? Sa kanilang sa pagtaya nila, kaya nga nagkaroon ng Protect Committee, di ba? Opo, nga. opo. Ngayon, may binabanggit ka kanina, ang sinabi National Energy. Energy. Yes po. Emergency. Kasi meron na namang isang article Article 6. Section 23. Sinasabi na naman, in times of national emergency. Okay. Okay, opo. Bakit kasi iwasan natin yung salitang yun Bakit kapag ka ba energy ang emergency, hindi pang national, ibig mo sabihin meron tayong isla sa ating kapuluan na hindi gumagamit ng energy? Oho. Nandun po nandun naman sen yung national Opo. Siningitan lang ng energy. Oho. Nandun din So, naman national yun. emergency Para pa rin. specific daw po na ang Pang-energy emergency lang. natin ay pang-energy lang. National emergency pa rin. Ayun, tama naman. okay. Kasi kapag ka sinabi mo, national energy Emergency. ang daming tinatamaan na sektor dyan di ba? Oo nga, oo nga. Diyan, kapag ka ang pinag-uusapan, na unang-una na dyan, transportation, di ba? Sa transportation na yan, involved na yung pagta-transport ng kalakal, magmula sa mga iba't ibang industries natin, agriculture, fishing, lahat na yan, ano? Paano kang hindi gagamit ng gasolina? O ng crudo, ng diesel? Opo. So, mga fisher folk, pupunta sa laot, meron silang gagamitin na gasolina. Opo. Pag-transport ng kanilang huli, gagamit din sila ng transport. Yes po. Yung mga kalakal, paano yung supply chain, pati yung mga farmers, gagamit din yan sa pagsasaka nila. Mechanized na rin yung iba, di ba? Pagka dadalhin sa palengke, sa tindahan, gagamit ka ng yung public transport, ganun Opo. din. Crudo Yung papasok sa gasolina. eskwela. So, Department of Education, problema rin. Yung mga teachers, pupunta sa eskwela, yung mga estudyante, hahatid, lahat. Pati paglulutusin. Yung nagtitinda sa palengke, lahat. Karinderya. Paano mo i-isolate
ang iba't ibang sectors na affected ng transportation sapagkat wala kang gasolina o wala kang diesel, hindi mo pwedeng sasabihin national energy emergency. Ang sinasabi ng batas, national emergency. Okay. Ito naman ang talagang talagang Estado. lumilitaw na. Ito na yung estado. Kung talagang unang-una wala na tayong maangkat na petrolyo. Kung totoo. At kung ganun nakataas talaga sa sinasabi nilang pandaigdigang merkado. Palagi niyong nasasabi yun Palagi Totoo niyong po. naririnig Ang presyo at ang bentahan sa pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo. Yan po lagi. Tanong mo nga kay Nelson kung ano pagkakaintindihan sa pandaigdigang merkado ng petrolyo. Kasi may avatar yan. World market. Pwede ba, pwede ba Nelson, ikaw munang magpaliwanag? Halimbawa, apa. Sapagkat mula sa iyo ay makikita nila ang payak, simple, at walang kakulay-kulay na pagpapaliwanag diretso sa pagkakaintindi ng ating mga mamamayan. Sige nga. Ano pong yung ipapaliwanag yung Ano ba Ano ba yung kapag sinasabi yung pandaigdigang presyo sa merkado? Ayan. ng produktong petrolyo? Kasi palaging ganyan price world market, ano? Kaya nga. Oo. Diktaan yan ng world market. Oo. Kasi ang kadalasan dyan, depende sa supply and demand Yan pa rin ang naglalaro, supply and demand. So, kung ano ang presyo dito sa world market, ipapasa yan, ibibili niya ng mga iba't ibang kumpanya sa iba't ibang mga bansa. Dadalhin yan sa mga bansa-bansa nila. So, dapat ito ang magiging basihan ng pagpepresyo nila dun sa... Kaya pala sabi dikta. Oo, dikta ng world market. Hindi, ang inihintay sa iyo ng ating mga kababayan, yung simple, payak na pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin pagka pandaigdigang presyo sa merkado ng langis? Ayan. Dapat isang presyo lang, yung pang world market na price. Hindi Hindi nga, pwedeng- paano nga, kasi hindi nila nga maintindihan yan Kamukha nang nangyari sa atin. Sa ngayon, Bago nagkagira ang Middle East, bago nagpasimulang girahin ng Amerika, ng Israel, ang Iran, Opo. 55 pesos lang yung yung diesel. Mura lang, Yun namang gasolina, 50 pesos. Yan. Ngayon, gusto nilang maintindihan mula sa pagpapaliwanag mo. Wag na sa akin. Para sa ganon, madali nilang maintindihan. Paano nangyari from 55 naging 110 after 2 weeks? Sumirit na napakataas. Dahil nga pinag-uusapan pandaigdigang halaga ng sa merkado. Ayan, yun ang ipaliwanag mo. Ang taas daw ay parang rocket ng Israel. Rocket. Parang rocket ng Iraq. At pagka ng bababa Iran. naman, parang pakpak ng agila. Gaganon-ganon. Ang bagal. Parang may narinig kang nagsabi. Huwag mo nang gagamitin yun kasi nga ang inihintay nila yung maliwanag, simpleng pagbibigay kahulugan para maintindihan. Para mas madaling maintindihan natin, parang ikaw, meron kang paninda dyan, halimbawa, di ba? Aangkat ka sa akin. Sige, Siyempre, kung magkano ang inangkat mo sa akin, kayong dalawang mag-usap para magkaintindihan. dadagdagan mo lang yan ang tubo. Pero dapat hindi ka, kung magkano ko ipinasa sa'yo, huwag mo namang tataasan ng sobra-sobra. Di ba? Kung paano ko ipinasa sa'yo, dadagdagan mo lang ng sapat lang sa operation mo at meron kang profit. Kasi ang world market daw, sabi nila Sen at Nelson, nandiyo sa gitnang silangan Nasa gitnang silangan. Nagkaroon ng gulo sa gitnang silangan dahil nga sa gera doon sa Iran. Hindi ngayon makadaan ang mga sasakyan sa Strait of Hormuz. Yung mga bumibili. Law of supply and demand. Nabawasan ng supply. Konti ang supply, mataas ang kaya demand. mataas ang demand. So sisipa yung presyo. Ang tendency, Aangat tataas yan. talaga ang presyo. Yun ang dikta ng world market, Sen. Oo, mahirap ang supply makakuha. Apakadami ng gustong bumili. So sumipa ng todo yung presyo. Kaya ang sabi nga, dikta ng world market kasi nga doon galing sa gitnang silangan ang produktong petrolyo, Sen.
Oh. Hindi, kayong dalawa nag-usap. Paano mo naging pangmundong usapin na yan kayong dalawa? Pero yun po ang senaryo. Yun daw ang senaryo ngayon. Hindi, kasi Di ba? ang ginagamit nila, meron kasing, alam mo, merong isang pandaigdigang parang trading company yan Ayan. Apo. na sinusukat niya lahat yung mga nahahagip niyang mga impormasyon tungkol sa galaw ng presyo ng langis sa buong daigdig. Okay. Ayan, o. Kaya kung meron siyang tinatawag na Argus data. Ayan yan. Parang WSM sa Parang Pilipinas yan. index yan. Kung baga sa kuryente, parang WSM. WSM, opo. Para sa Trading. spot market, wholesale. Yan. Opo. Ngayon, kung sa Singapore yun, halimbawa, Mean of Platts Singapore, sabi niya. Kung kukunin niya sa Dubai Platts, sabi gano'n, ano? So ito, kinoconsolidate ng isang pandaigdigang organisasyon. Siya yung nagbibigay ng indicator, di umano, Opo. na ito yung presyuhan ngayon ng langis per barrel, halimbawa, ganyan, ano, translate nila sa liter. Ngayon, ito yung ginagamit nila. Yes po. Ang atin namang itinatanong kasi kahapon, tama po yun. Ang pinag-uusapan, hindi nyo pwedeng hindi i-connect yung inventaryo po ninyo. Dahil nga alam naman natin, hindi naman tayo malaking bansa, kaya yung inventaryo natin, hindi kagaya ng Japan. Alam mo kasi ang Japan, Nelson, Opo. yung reserve nila ng kanilang oil aabot ng 254 days. Wow, Ganun? Halos isang taon? Isang taon. Oh. Halos isang taon. Reserva lang po nila yon. Meron silang reserve na ganun. Tindi, no? Oh. Tayo, kamukha nung unang hearing namin, 45 days. Martes yun yung Yes una. po. Oh. Sabi ng Pangulo yan. Pagkatapos, sa diesel, Oho. sa gasoline naman, 53. Opo. 53 days. Sa mga tweed, meron pa tayong stock. May buffer pa tayo. Opo. Oho. Ngayon, ang hinahanap ko, from 55, paano lumundag ng 110 kaagad? 2 weeks pa lang. Ayun nga. Kasi nga, yun daw ang dikta ng world market, Sen. Bakit mo gagamitin yun? Ang pinag-uusapan natin yung buffer stock mo. Ba't kaagad mo in-apply yun? Mukhang yun ang business model Yun yan. daw ang business model. At saka yun ang kanilang practice. Oh. Oh. Sabi ko nga, kung ang pinag-uusapan, walang-wala na talaga siguro, wala tayong stock. Opo. Ngayon, pwede mong gamitin yung indicator na yun dahil wala na tayong stock. Pero meron pa nga tayong stock eh. Bakit meron ka pang stock, ginamit mo na yun? Yung tinatanong ko. Buti sana kung piso lang, ano? Di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, masyadong malaki. Malaki. Yung diferensya mula sa 55 hanggang sumabot na average ng 126. So sabi ko sa kanila, 125, 55, 70 pesos po ako ang difference. Yun naman daw kasi ang panganib nun, Sen. Kasi kung bumaba naman daw po ang presyo ng langis sa world market, alam ba, bumili naman ako ganyan, ano? Binili ko ng mahal. Within the week ay bumagsak naman ang presyo at nagmura naman. Halimbawa, nag-53 ulit. Nag-53 ulit. Ibababa ba nila? Dapat ibaba nila kasi ng kanilang model. Dapat ganun nga, Oo, no? kasi ibig sabihin, bumili ako ng mahal, ayun naman ang risk ko, lugi din ako. So parang bawi-bawi lang, Sen. Naniniwala ba kayo? Yun daw ang kanilang model, practice eh. Kailangan nga, yung model na yon mapag-usapan natin. Tama. Di ba? Sa anong punto mag-a-apply yung replacement cost mo? Ito ang tawag nila replacement Replacement cost. Kasi meron ka pang Wala pa stocks, inventaryo. Sapat pa naman yun kasi sabi ko nga sa'yo, 45 days, 53 days. Ibig sabihin, isang buwan pa yon. Yes po. 2 buwan pa nga lang ang nakalipas, sabi ko. Meron pa tayong may 50 nga, 52, 60 days. 2 weeks. 2 weeks pa lang po yung So, nakalipas. kailangan natin kwentahin ano yung punto na kung saan magsisimula yung replacement cost Trigger. sapagkat katapusan na
ng inventory cost, di ba? So ang pinag-uusapan natin dito reciprocal Ano? Oho. The end of the inventory price, the old price na ginamit mo sa inventaryo And the start nung ano. and the start Opo. of the replacement cost. Yun. Ito yung ano, so maghanap tayo ng reciprocal dito. Hindi yung nabalitaan mo lang, nag-gira lang, meron ka pang stock, kinuha mo na kagad yung replacement cost. Kaya ang sabi ko, parang hindi naman makatwiran. Kaya nga, nagkaroon sila ngayon ng pinag-uusapan na problema hanggang sa gumawa nga tayo ng isang national energy emergency na executive order. Bakit hindi na lang ginamit yung executive order na ganun din ang kaparaanan kung paano ma-address ang problema ng hinaharap natin? Kung meron talagang problema. Alam mo ba na meron tayong isang executive order? Meron ho bang, sabihin nakatalatag ng executive order na in case na meron Panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naalala mo yung Ondoy, magkakasunod na tatlong ano yun Tatlong malakas na bagyo ata yun, sir. magkakasunod yun. Yun ang ginamit natin. Yung Executive Order 839. Okay, opo. Yun. Pero yun ho ay national emergency yun. Ang nakalagay ho doon. Wala nakalagay na energy emergency gaya ngayon. Kasi nga bagyo yun Opo. Basta pinag-uusapan national emergency. Kung ano mang klaseng emergency po yun. Pero dahil nga ganun ang nangyari, pati oil companies dinirektang sinabihan na huwag ninyong itataas ang presyo. Yes, opo. Price freeze. Ilang ano yun? Ilang Ondoy, Pepeng at saka Ramil. Magkakasunod yun. Okay. Ngayon, ginamit yung Executive Order 839. 2009 ito, Jen, Opo. Although dito naman kasi, ang talagang tinamaan ay Luzon lang, di ba? Opo. Pero, dahil targeted, sinabihan ng mga oil companies na wag ninyong nagkaroon ng freeze sa presyo. Opo. Ng price freeze nga po. Oo. In-apply sa oil industry players. Okay. O bakit hindi pwedeng gamitin yun? Ngayon, saktong-sakto na energy talaga dahil nga ginagamit nilang sangkalan ngayon yung Strait of Hormuz para bang lahat nanggagaling doon. Sinasabi ko nga ayan ka ako naghambalang ka ako yung mga tangke ng dalawang malalaking refinery na hanggang ngayon ka ako hindi nyo sinusuri. 2 araw na tayong nagtatalo rito, hindi pa ba nyo ako nakita kung totoo yan o hindi? Basta yun daw po ang sabi ng petroleum companies Tinanggap na nilang na yun ang buong katotohanan. Kayong magpaliwanag ngayon. Sino bang nagpapaliwanag para sa mga oil companies? Nakahalata ba ninyo? Yun po taga-DOE. Matagal na pong practice yan Ang spokesperson niya ng mga petroleum company. Di ba linggo-linggo ang nagsasalita taga-DOE kung magkano dapat na itaas saka magkano dapat ibaba. Oo nga. Ano ba sinasabi ng batas natin kasi nga sabi nila, wala naman po tayong magagawa kundi mag-monitor lang tayo. Opo, kasi deregulated na po yan Under Republic Act, sabi niya, ano ba yung Republic Act natin? 8479. Ang tanging magagawa po namin, sabi niya, under Section 14, monitoring lang, sabi niya. Opo. Yung buong Section 14. Nakalimutan niya yung kahuli-huliang talata ng Section 14. Paragraph E. So nandun din pala sa paragraph E. Nandun kasi sabi niya yung pinakahuli kasi ang paragraph ang Section 14 kasi A up to E. Okay. Di ba? So ibig sabihin kung A up to E 5 paragraphs yun. Yes po. Yung pinakahuling paragraph, sabi niya, in times of national emergency, sabi niya. Sa panahon talaga, mayroong national emergency. When the public interest so requires. Ito yung sinasabi ng Constitution Kung Nireplicate lang kinakailangan ng Nireplicate lang. Binanggit ko na kanina sa inyo Yes po.
In times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may Opo. wala hindi naman mandatory ha. may Pero pwede, meron. Maaari. Maaari niyang gawin. May during the emergency and under reasonable terms prescribed by it temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. O maliwanag na kahit na deregulated ang ating oil industry, in times of national emergency, opo. pinag-uusapan national emergency, Sa kapakanan ng taong bayan. when opo. public interest so requires. Opo. Kayo nang nagsasabi, meron na tayong emergency. Yun nga. Deklarado na nga po eh. Deklarado na nga, ginamit nga lang National Energy Emergency, pero kahit paano mo baligta rin yun, emergency talaga, kung totoo nga na wala na tayong mabili, kung pag-uusapan ay murang presyo ng produktong petrolyo. So, pwede i-take over, Sen, ang mga nakalagay po. Ito nga yung nakasulat eh. Oho. Ngayon, hindi ko naman ina-advocate ito. Sinasabi ko lang, gamitin mo yung monitoring mo. Sabi ko, hindi mo ba titingnan? O sige, gamitin na, Madam Secretary, sabi halimbawa ng oil company A. Opo. Pumunta yung oil company A, B, C, D, E, F, G. Ha? Opo. Lahat na. Pwede na po ba namin, gagamitin po namin yung replacement cost? Ito po yung dikta ng World pandaigdigang market. Opo, merkado ng mga langis. Yes po. Kung tawagin nila yan, Argus benchmark at saka yung MAPS. Yes po. Ito yung Minoplatz Singapore, Minoplatz Dubai, ano? Brent, ganyan, mga ganyan. Ano? Opo. O sige, kanya, teka muna. Tingnan ko nga yung ICPO ninyo. Oho. Kasi yung ICPO, ito yung kanilang Pinakalibro ata yun, Sen. Hindi, ito yung pagka-bibili ka, i-require ka ng ICPO nung supplier. Yes po, oo. Makikita mo doon kung magkano yung Kung magkano mo nabili. ma'am, huwag mo naman titignan ito. Ba't mo, ikaw naman, kung talaga namang diyan ka bibili, ba't naman hindi kita papayagang itaas mo sa, ayon doon sa pandaigdigang ano na yun? O, merkado. Pandaigdigang dikta ng merkado. Ang sinasabi ko, bakit? Dito ba kahit ba pinapayagan nga kita eh. Hindi nga kita sinasansa, hindi nga kita pinipigilan bibili. Pero ipakita mo nga sa akin kung yan ang binili mo. Patunayan mo naman talaga, parang gano'n. Patunayan mo naman. Kung wala ka na, madam, wala pa po ako niyan. Paano mo itataas? Aha. Yun ang tinatanong ko. O kasagot-sagot niya hindi pa po namin ginagawa yan. Ano ka kung ginagawa nyo? At saka wala ho atang plano gawin yon. Kasi naalala ko, Sen, dati sinabpina pa ng korte yan sa mga pagdinig para maalaman po ang libro ng mga petroleum company. Oo. Talagang nanindigan sila, hindi pwede. Ayan Pero- yata yung kaso na iba-bundled. Mga ganun ata yan eh. Ano? Tama. Yung Oo. aataduhin kung paano nabuo yung isang presyo ng produktong petrolyo. Unbundle. Unbundle. Ang ibig lang sabihin yun, ididetalye. Yes po. Pero bago bumigat ang ating pinag-uusapan, Aha. kasi alam mo naman, tuwing Biyernes, palagi nating sinasabi, Light lang tayo. ma-inspire na lang natin ang ating mga kababayan. Totoo po. Kung ano Weekend man tayo. yung kanilang mga pagsubok na dinadaanan, Aha. mabigyan man lang natin sila ng kahit konting... Mapangitiman lang natin. Oo, malaking yun bagay naman. na yun. Oho. At isang bagay na magagawa natin, batiin natin yung mga nakikinig sa Ay, atin. talaga naman. Ang Kasi alas 5 na di ba? Opo. Ang problema Pwede dyan, bang paunahin nyo ako na makabati naman ako? Sen, sa lahat ng oras, kung sa Senado binibigyan kayo ng 10 minuto dito, buong oras, bibigay po namin sa'yo. Kung sino man po yung gusto ninyo batiin. Kasi may mga kamag-anak ako sa San Jose. San Jose, Bulacan, San Jose, Nueva Ecija. Hindi, San Jose, Silicon Valley sa California. Ay, San Jose, California Ay, pala ganun ba? yan. Alam niyo ba yung Silicon Valley sa California? Yes. Andyan si Si Nelson palagi Andyan ang mga barkada ko palagi dyan. nakakapunta ron Opo. si paring Meta nandyan eh. Si Don Orozco nandyan. Andyan din nakatira. Diyan po nakatira sa San Jose. Di ba malapit yan sa kung kayo ay sanay sa sa Napa Valley. Yan, opo. malapit po yan Magkakalapit naman yan di ba? Nandyan po yung Apple, yung mga Google. Yan. Facebook. Oh, malapit yan sa may ron, may lugar ng pagtitipo. Nakalimutan ko na yun. Ganun po ha. Daly City. Yan. Ayan, Yan, yan. malapit ka yan.
Mga kamag-anak ko to na gusto kong batiin pa noon eh. Okay. Sa dami ng utang ko na sa kanila. Kaya, Panahon na para magbayad tayo sa... may panahon naman makapagbayad tayo ng... Kasi kapag binati mo sila, lalo na kung malala yung lugar na gano'n, Ayun. napakalaking bagay Lubos na sa kanila. kasiyahan po yun, Oo. Sen. Opo. Pwede bang magsimula? Sige Yes po. So, binabati ko ang aking mga kamag-anak Yan. diyan sa San Jose, Silicon Valley sa California. Si Journey Lee Busada. Ulitin ko Opo. para narinig ng buong Amerika. Journey Libusada, ang kanyang asawang si Rowena Santiago Libusada, at ang kanilang dalawang anak na si Gwen at si Aidan. Yan. Ayan. Ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tama-tama, nakaschedule pumunta si Nelson dyan. may mapupuntahan May mapupunta na si Kuya Nelson. Ano, ha? Ayos. Daily City po yan. Daily City. Dumalo sa pagtitis. San Jose. San Jose. Okay. Sinabi ko lang malapit sa Daly City. Opo. Kung kayo nakakadalo ng pagtitipon doon. Yan, At kung gusto mo namang makapitas ka ng ilang tiklis ng Mansanas. mansanas at saka yung mga ubas dyan sa Yan. Napa Valley. Yung mga ganyan. Oh, ano? marami po pala dyan, ha? Oo. Ayan. Balitaan mo na lang ako, Nelson, pag nandun ka. Wala akong schedule dyan. Hanapin ko yung pangalan. Ay, pinakamabuti, maglakbay muna tayo, ha? Kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? Gaya po ng barko, roro, ferry. Don Cuartina mula sa La Almanza, distrito ng Metro Manila. Ayan. At happy viewing din po kina Camilencio at Midsla Salinas at pamilya dyan po sa Binyan, Laguna. Happiest 68th birthday kay Nanay Mayumi Reyes Padernilla. Ayan. Ano yun? Nanay ni Kuya Ryan? Happy watching po sa Kabangon, Galido at Sumabat family mula daw po sa Binyan City, Laguna. Ayun. At ating binabate, Ay, Jen, pasalamatan na rin natin, ano? Oo. ang Kasani at Rose Korea ng San Diego, California, at sa anak nila na si Jewel Korea Buenavista na nagpadala kanina, Jen, ng Ay. masarap na pansit, may kasamang biko at ginataang bilo-bilo. Yun, ganun Ay, thank you so sana. much po. Galing pa rin ng US yun, no? Nako. Tagaktak yung pawis ng rider. Happy 7th anniversary po naman sa lokal ng Bilbao distrito ng Spain. Yun. Aba, sa pangunguna daw po ng Christopher Tabenan. Ayan, mula po yan kay sino nga? De La Rosa? Christopher? Oo, Patrick De La Rosa. Yan. Binabati rin namin sina Kuya Henry Galvez, Lance D, at Lance D ng, lokal ng Lingkou, Taiwan, na lagi pong sumusubaybay sa ating programa. At kasama rin binabati sina Kuya Rani Borrero, Hermi de los Santos, Dennis Serrano, JC Santiago, at Rick Baltasar. Ayan. Ay, salamat po. Ang ka Joel Mangandi pala nakatutok din po sa atin, ano ha? Regards daw po sa mga nandiyan sa loob ng tanggapan, sa inyong mga nariyan po sa programa, Senador Marcoleta at kay Ka Nelson. Ka Joel, maraming pong salamat, ano ha? Ganon din po ang Ka Arnel Berceles at ang mga nandyan po sa opisina, sa personnel. Ayan, maraming pong salamat, Ka Arnel. At syempre po ang Ka Jerry Mendoza. Ka Jerry, maya pa agad panapon po. Ayan, at kamusta daw po sa kanyang hinahangaan, Senador Marcoleta. Ayan. Nasaan si Ka Jerry ngayon? Nandiyan lang po, malapit lang. Dito na? Nandito na po sa ngayon. Nung hindi kayo nakapunta sa amin, nandun siya, di ba? Nung huling nakadalo kayo ng pagtitipon sa amin, Hindi, natsyempohan natin siya noon. yun na nga po. Pero nandyan pa rin po siya anytime. Kajari, kamusta po kayo? Ito pa raw, nasa may pahabol pa. Meron pa. Ay, nako. Happy viewing Pag kay sinimulan mo, walang katapusan na yan. Baka hanggang alas 6 tayo. Happy viewing, Drydel and Frenzy Raymundo ng Malabon, Metro Manila. Ayan. So, Iba tuloy na kasi, tayo. iba kasi yung nababati sila eh. Ay, opo, naman, opo. Lalo na kung kayong dalawang
nagsibati sa kanila. Oo, eto pa. May Dahil age bracket kasi. May age bracket. narinig ang pagbati natin. Oo. Nagpahabol tuloy ng pagbati ang Carey Herrera. Aba! Carey, Oo. kumusta na? Long time no see, ha? Oo. At kanyang binabati ang pamunuan ng lokal ng Pansinaw, Candaba Extension. Oy, oo. Ang ka Cedric Paltao, Alan De Los Santos, Rod Quiambao, Rosnel, ka Raymond, ka Joey, ang kanilang destinado, ka Eli Valerio. Sa lahat ng mga Diakonesa. Pagbati, ka Ray Herrera. Ayun. Talaga naman, no? Basta mga Diakonesa binabati Ayun na, natin. Diakono hindi binati. Bakit sa puro Diakonesa ang Opo, binabati? Ayun. Tama-tama, bakasyon. Pwede tayo magbakasyon kay Ay, Kare. oo. Gusto ko makakain ng kanyang panggasyos eh. Itala At nyo, saka yung Kare, ano, ha? oo. Ay, magre-request ako ng pecha, yung Ayan. April 11. Saka yung inihaw na hito sa kanila. Ayan. Oo. Friday yun. Friday to Saturday tayo, ha? Yan, yan. Sige. Ay, nako. Sen, tuloy na tayo ng ating talakayan. Ano, ha? Puntahan natin, dito po sa binabanggit nyo, totoo daw ba talagang may mabibiling mura? Kasi doon ho sa, ang pinag-uusapan ngayon, mataas na presyo ng produktong petrolyo. Yung galing po sa world market, yung sa Gulpo, sarado yung Strait of Hormuz, talaga daw pong sirit, talagang kuntodong sirit. May binabanggit daw kayo, may mapagkukunan ng mura eh. Lahat po yung parang ayaw maniwala doon sa mga inimbitahan ninyo eh. Sino yung ayaw maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. So, anong masasabi mo, Nelson? First time, Sen. Matagal na ho yung trading na yan. Pero may matakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito. Ngayon lang nilang may nalaman na meron pa. Pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang Opo. nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun na po ang totoo, Diba? Sen. Oo. Kasi madali namang sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon, Opo, sa teknolohiya. Opo. ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. Mabilis. Oo. real time. Oo, baka, tama. baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na eh. Totoo po yun. Di ba? Lalo na kung malakas ang internet. At hindi naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Oo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Makalipas. Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Senator Subarjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Oo. Di oo. ba? Para, wala eh. Habang nanonood ako kahapon, tingin ko nga kung meron talaga magdi-dispute nung sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal ng industriya sen eh. Kumbaga na, Baka naman natatakot na kumbaga magpaliwanag. sa korte kasi, biglang naglahad yung ano. Yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Ako, oho. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo, oho. Oh, counsel, what would you say? Nothing. Halimbawa, depends. What would you say? Oo. Fiscal. Opo. No, Your Honor. No objection, Your Honor. Di wala. Wala naman gano'n. Sabi ko, ako ba, nagtago? Hindi. Sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Oho. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Oho. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Oho. Ayan po. Translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,515 na lang. Yan. Okay? Oho. Andyan na po yung map Singapore, $1.71. Aha. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. Opo. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Nako, oho. O edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay
inikutan na po namin ng milyong beses Oho. yung mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako. Oho. Meron bang kumibot, eh? Wala, ang ini-expect ko nga, wala ang kumibo talaga sen eh. O eh, yun Wala nga, matapos, ang DOE, hindi niya alam Hanggang eh. matapos pala, oh. O, anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo ibabalidate, nagtataka po ako, ba tayo nyo i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi ayan po yung presyo eh. Oho. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Oho. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, Opo. hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Yeah. Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Eh, sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Oo nga naman. Parang hindi muna, parang wag na muna natin pag-usapan ito. Eh, nandun na yung manibela, naglulupasay na, di ba? Opo. O sabi ko, pasensya ka na bro. Oo. Sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Napansin nyo ba? Oo, tama Bakit kayo. wala man lang na gustong tingnan yung pinresitang kung wala bang interesado na baka sakaling ito'y totoo at sinasabi ko namang, ayan po Oo. i-validate po ninyo. Kasi kung totoo, magpadala na po kayo ng mga vessels ninyo doon. 10 vessels sa limbawa. Bawat isa po kasing delivery, minimum of 100,000 metric tons. Oho. Either diesel or gasoline. Para hindi na po tayo mamroblema. So wag na muna natin pag-uusapan muna ito. Opo naman. Kaya kung makikita nyo, alumpihit ako, hindi ko alam saan ba ako makikipag-ano sa inyo. Oo nga, Dito ba ako? Ito ay pinipilit ko. Susundan nyo ba yung direksyon na yun, ano? Na para bagang tatanggapin na natin na talagang mahal. Bago ko sana tanggapin, i-validate nyo to. Pero wala naman wala naman nag-object, hindi naman gustong i-validate. Ba't nga ba parang ayaw, parang pasum-paso sila sa impormasyon na yun, Sen? Ano bang nakita nyo doon? Hindi, pasagutin mo si Nelson. Kasi Pero ako, tingin mo, bakit parang pasum-paso sila doon sa impormasyon na inilahat na yun ni Sen? Ni Sen Don Marcoleta? Hindi po talaga namin alam yan, Your Honor. bakit kaya? Yun ang tanong sa'yo. Sa tagal ng industriyang ito at sa tagal ng trading sa Singapore at saka sa Petronas sa Malaysia, hindi alam. Ang totoo niyan, Sen, ito ngang Department Hindi niya alam o ayaw niyang alamin. Parang pareho. Parang pareho po eh. Ito nga nakatataka eh. Kasi yung Department of Energy, in-announce po niya ngayon na may dumating sa bansa na 22,578,000 na liter ng diesel shipment. Oh. Pero itong magtataka ka, hindi nila dinidisclose kung saan binili. Iba pa ba yung galing sa Russia? Bago ito. Bago yan. O, Iba ngayon pa lang yung ito. galing sa Russia. Oo. May nabili silang diesel. Pero bakit ganun? Bakit kaya hindi pa pwedeng i-disclose kung saan binili? Kasi kung may nabibili ng palang ganito kadami, Hindi kasi pag dinisclose nila nga, magkakaalaman kung magkano nila nabili. Yung presyo ang kasi Yun pinag-uusapan nga. dito. Doon ang presyo kung magkano eh. So, yun siguro ang dahilan, Jen. Kaya ayaw nilang i-public na tama po, nakakabili nga po kami dyan kasi baka magkaroon ng comparison eh. Gagaya ng binanggit ni Sen na i-compare yung presyo dito at saka dun sa malapit. Kasi, alimbawa, si Jen ang nandun. Opo. Senator Jen, sabi ni Sherwin, walang sumasagot dun sa data mo eh. Bakit po, Mr. Chair, kamo sa kanya? Opo. Mukhang natiklo eh. Pero ito naman sa ang senaryo. Ito naman ang yan nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang ito sa Pilipinas. Kasi ang pagtaas talaga ng presyo ng produktong petrolyo ay pangdaigdigan. Lalo na dito sa Southeast Asia. Oo, kasi yun po ang pinoproject ng Big Three. Halos matataas ang company. Ba't di mo tanungin ang Vietnam? Ngayon din, tanungin mo, ganyan ba ang presyo niya? Amo Oh. Sino sagot mo? Tanong ka sa Australia. Ganyan ba ang presyo? Kamukha nito, lumundag ng 120 pesos. Yun nga. Tumaas From din sa kanila. 55, Pero hindi ganun ka hindi grabe ganun katulad kataas. doon sa Baka atin. tumasok, 10%, 15%, dahil nga umalog nga ng konti. Nagkaroon mataas. siguro, nagkaroon lang ng shock. Pero pinag-uusapan natin from 55
to 126. Oo nga, masyado mataas yung pag-akyat. Kasi sa kanila 20% lang ang pinakamataas diyan. Kaya pala ngayon ko naunawaan kung bakit hindi nila inaalis ang balita Strait of Hormuz, Strait of Hormuz, Strait of Hormuz. Kasi nga nakabarandilya daw po lahat ngayon doon yung mga tanker na hindi makadaan. Samantalang meron naman palang ibang pwedeng pagdaanan. Kasi yun din po ang stand ng mga petroleum company, di ba, Sen? Nung nag-present yung Shell, nag-present yung Petron at saka Chevron. Yun po lahat ang sinasabi nila eh. Alam mo kung makakapagsalita lang yung Strait of Hormuz, Opo. kung makakapagmura lang yun, Ganun po ba? Baka nilamon ho ng buhay. bakit ako na lang ang palagi niyong pinagtutungkulan nitong problema ninyo? Aha. Ha? Hindi ba kayo na ang nagsabi na 20% lang ng supply ang dumadaan dito? Yes po. O bakit hindi niyo tanungin saan dumadaan yung 80%? Aha. O yung Suez Canal, sarado ba? Di ba tinanong ko yung isa? Opo, yung representante ng Shell. Are you saying, sabi ko, that the Suez Canal is closed also? No, sir. O, yan pala eh. Bakit palagi kang straight ng straight? O, ipakita mo nga sa akin yung lahat ng mga binili ninyo nang galing sa Strait of Hormuz, dyan dumaan. Pakita mo nga. Aha. O, pakikita niya ba? Hindi po niya pakikita yun. Magkakabistuhan tayo. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Kung halimbawa naman, doon sa batas natin na 8479, di ba? Opo. 8479 yung batas eh. Ito yung deregulation ng ating downstream oil The industry. regulation law. Oho. Kung yung section 14 na yon, na kung tawagin ay monitoring, kung halimbawa yun naman ay empty lang na statement, Oho. yung parang pang-display lang. Talagang ganun. Kaya lang kung titingnan mo nga yung last paragraph na yung paragraph E na sinasabi niya, Opo. pag merong national emergency, meron kang gagawin eh. Isipin mo yan i-consider pang pwede mong i-take over temporarily yung operations ng public utility. Opo. Because it already affects public interest. Aha. Ibig sabihin, kahit nasa rehimen ng oil deregulation, hindi siya absolute eh. Kasi nga, ang pinaka-catchword doon, yung national emergency. National emergency. Oho. So, kung halimbawa, pag-usapan natin, meron tayong national emergency, ba't hindi mo gamitin ito? Oho. Doon mo lang naman gagamitin ito eh. Para saan? Ba't mo pa nilagay sa batas kung hindi mo rin pala gagamitin? Yun ang punto eh. Oho. Pero, well, natapos na po. Hanggang ngayon, Basen, wala pang nagka-follow up kung talagang totoo ba yung sinasabi ninyo. May nagsabi Oho. na kakausapin ka raw nila para itanong kung sinong kukontakin. Opo. Kasi sabi may supplier din kayong kausap na nandun. Alam naman nila kung kontakin, pero hindi. Pero yun ang ipinahayag nila. Kasi yung katabi ko, DOE eh. Opo, oho. O habang minsan nagkakausap din kami, sabi nung isa sa kanila, pagkatapos daw ng hearing Sen, ay kakausapin kanila para makuha nila yung contact kung paano. Oo, sabi ko. Ba't kinakailangan pa ba't di pa siya lumapit sa akin kahit naman Opo. At saka kilala niya naman si Wimpy Puentabella, di kung ba? talagang interesado sila, di bibigay ko yung contact. Kukontakin kaya. Nelson. Makakabili ba tayo doon? Sen? Kami na lang dyan ang pupunta. Wala kang vessel eh. Ganun nga. Tapos wala pang insurance. Pupunta ka ron, naka-tricycle ka. Hindi, manghiram ako, dala kong container, Sen. Isang container. Alam mo, ang gagamitin nila doon, Panamax. Panamax. Oho. 100,000 metric tons Ganun kalaki. ang kargada noon. Ano po yun? Dadaong lang doon yung Panamax. Diba yun? Pero kasi hindi naman Diesel to tank. Diesel to tank. Gaganon siya, oh. Opo. Tapos, Bagay, nangyayari ngayon. ay tinanong ko yung isa sa kanilang resource persons. Sabi ko, sir, are you familiar with the diesel tank Oho. transaction? No, Your Honor. Sabi niya, okay. So, hindi pala niya alam. Ganon.
sa Tawi-Tawi lang po, sa karagatan ng Tawi-Tawi, matagal ng practice yun. Kasi baka naman ang alam nila. Oo. Hindi naman sila pumupunta doon sa tangke na eh. Oo. Nandito lang sila sa breakwater, alam ba? Doon sila Nagpapalitan ng yun hose. tayong marami ngayon eh. Opo, marami. Halimbawa, ito, hindi ko mababanggit yung pangalan. Opo. Ito, nasa cellphone ko. Meron sila ngayon, as we speak, 60 million liters Ng diesel. diesel. 60 million is good for 2 days. Okay. Consumption. Consumption ng Pilipinas. O ng buong, o isang Hindi, pang national, National. per month. Opo. So ito, dalawang dalawang araw lang ito. Oo, kasi 60 million lang eh. Oo. Ang consumption kasi natin, national, 996 million. Opo. Okay? Siguro mga about 25 million yun. O ito, Opo. 60 million lang ito, kaya about 2 days lang. Nakuha mo? Yes po. Ibebenta nila ng 70, papasok nila ng 70. So, hindi 126. Oo. Opo. It is 3 days away, sabi niya, from Philippines. So nandyan lang sa may, Nasa tabi-tabi siguro sa lang. gilid-gilid ng Sumatra siguro, o kaya dyan sa may Celebes Sea, o kanya. Yes po. Meron eh. May supply. Oo. May supply eh. Nandyan lang sila eh. Nako. Well, tama kayo dyan, Sen. Ano? Pero mukhang ayaw talagang kagatin ng Big Three yan, Sen. Hindi, babasahin ko. Baka sabihin na naman nila eh, ito, mahirap na eh. Baka sabihin, katang isip lang po. No? Ito, babasahin ko sa inyo. So available ho yan. Tama-tama. May buyer kami ni Nelson eh. Matagal na po naghahanap ng langis yan. Magtatayo na ako eh. Hindi, ito, may buyer ito. ako yan. Ang requirements lang niya eh. 1 million liter per week lang. Kailangan lang yan. Oo. Nasaan na ba yun? Hindi ko lang kung saan, kung Viber, kung sandali lang. 16 million Oo. to. Pwede na, ano? Oo nga. Eh, ang requirements lang niya, kasi may-ari ng mga barko ito, Sen eh. Ang requirements lang niya, 1 million eh. For every week. Eh, kung tumubo ako 5 centimos yan, di malaki-laki na ito. Nelson. Diesel yan, diesel. Diesel. Nako, Pang barko eh. Oo. So today, 9:22 a.m. Oh, kanina ba? Okay, ng maga, opo. Diesel info. 60 million liters of diesel available, 75 pala, hindi 70. Aha. Available at 75 pesos per liter. We can negotiate for more or on a sustained supply. Oh. Ba, so tuloy-tuloy pa pala, oh. We are 3 days away from the Philippines. Delivery is upon payment. Ba? Hindi kaya sa Temu mo ka... Hindi, kasi may dala-dala ka ng pera sigurado. Kasi Opo. andun lang sila eh. Oo nga, dyan na. Nag-aabang lang ng bibili. Oh. tingnan mo sa sa avatar mo kung halimbawa 3 days away, Sige. para alam mo kung nasaan siya. Well, bandang ano Tingnan yan, kung natin, hindi, bandang Malaysia. Baka nandiyan lang Kasi sa may naka-tanker lang yan eh. Hindi, baka nasa Kalayaan Island Group ito.